Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 6 na buwang sinuspindi si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng putukan sa Senado nitong Miyerkules. Ipinataw yan ng Ombudsman simula ngayong araw dahil si Aplasca ang unang nagpaputok bilang warning shot umano. Iniimbestigahan din sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Tanong ng Ombudsman, gawain ba ng senador na tumakbo sa batas? Nakatutok si Joseph Moro. Matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, sinuspindi muna ng Office of the Ombudsman si Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca. 6 na buwan siyang nasa preventive suspension habang gumugulong ang investigasyon ng Ombudsman sa insidente. Pero ngayon pa lamang sinabi na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi palalampasin ang ginawa ni Aplasca na unang nagpaputok. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. When you try to be above the law, then you have a problem. Hinihinga namin ng reaksyon si Aplasca, pero tanong ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit si Aplasca lamang ang suspendido? Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. Sa kwento kasi ni Aplasca, nagpaputok siya ng warning shot sa mga NBI agents dahil hindi umuno sumunod sa kanyang direktiba na ibaba ang kanilang mga armas. Paliwanag ng Ombudsman, hindi naman parusa kay Aplasca ang suspensyon. Layo nitong ma-preserve ang mga ebidensya gaya ng CCTV footage na hawak ng Senado. Ang NBI naman pinag-aaralan kung pwede nilang kasuhan si Aplasca. Law enforcement officer po yan sa security personnel eh. Siya pa yung magpapababa ng baril. Baliktad po, dapat siya yung nagbaba ng baril dahil nagpakilalang security personnel yan. At umaga pa lang, alam niyang nandun po ang NBI. Pinag-aaralan po namin yan in consultation po with the Department of Justice. Sabi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, dapat mag-resign si Aplasca o kaya ay alisin sa pwesto dahil sa aniyang pagiging trigger-happy nito. Pagkatapos naman ng kaguluhan sa Senado, pumutok ang balitang wala na sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Iniimbestigahan rin ng Ombudsman kung palabas lamang ang nangyari sa Senado. There are allegations na ito ay ginawang moro-moro, scripted. Tingnan natin kung scripted ito. We will find out from the facts. May warrant of arrest para kay Senador Bato mula sa International Criminal Court para sa crime against humanity of murder. Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Yung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Flight is indication of guilt. Sa susunod na linggo, ipapasabpina o ipapatawag ng Ombudsman ang lahat ng mga sangkot sa nangyari sa Senado. Kabilang ang mga senador, kasama na dyan sina Senador Robin Padilla at Senador Jinggoy Estrada. Batay sa ulat, umalis si De La Rosa ng Senado kasama si Padilla. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin. Sana naman ay walang nawawala na footage. Sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Ang posibleng kasong isampa ng Ombudsman ay obstruction of justice, failure to maintain safety sa Senado, aiding and abetting a fugitive at gross neglect of duty. Obstruction of justice sa pinakamabigat dyan. I think, sa ngayon. Including senators? Well, whoever is found to be in on it. Hinihingan namin ng reaksyon ang mga senador. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.